napapanahong issue sa larangan ng politika, showbiz, at palakay. Himayin, re-reaksyonan ng Jay Guevara TV. Jay Guevara TV nga po pala, isang reactor ng mga viral issue na nagaganap dito sa Pilipinas. Mga ka-DDS, yan. Alam nyo, dito, ito yung na-reactionan ni Maring Janet. Hi Maring Janet, kumusta na you? Where na you? Kumusta na you? Tangina mo. Maring Janet, kumusta na you? Dito na mi, where na you? Tangina mo. Galit na naman yung gagong yun. Sabi ba naman niya sa live niya? Tangina, taba-taba. Ba't tangina mo, parang ikaw di ka mataba ah. Tangina mo, mas makinis pa nga mukha ako sa yung hayop ki. Taba. Oh, yung taba ko, ano to, siksik to. Kahit nga suntukin mo to, baka di mo mapasuka eh. Ito na, Maring, ito yung reaction na ni Maring Janet. Pero i-reaction, abangan nyo i-upload ko kay Maring Janet ha. Huwag nyo na siyang tawagin coach, Maring na lang. Ayun yung bagay sa kanya eh. Kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil na murderer, na warlord. Parang meron silang sinusundan na script sa paninira nila. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama. Nandito ako para unang-una magpasalamat sa lahat ng miyembro ng Kingdom of Jesus Christ, sa lahat ng personahe. Ang ganda ni VP Sara, nakakainlove. Sa mga taga-suporta ni Pastor Apollo Kibuloy. Salamat po si VP Sara, nag-asawa ng maaga to. Papasalamat kami sa inyong suporta, sa aking opisina, sa opisina ng Vice Presidente, at sa Department of Education, at sa trabaho ko sa OBP at sa Department of Education. Nandito. Okay, putulin ko lang kayo. Alam nyo, maraming nagtataka ng mga tulonggis. Sabi nila, ba't nandiyan si Bibi Sara? Ba't nandiyan siya? Anong ginagawa niya dyan? Ayun yung mga sinasabi nila kay Bibi Sara. Dapat nandun yan, pinupukosan niya yung trabaho niya. Sabi niya, dapat pinupukosan niya yung trabaho niya, dapat hindi siya nagsasayang ng oras dyan sa mga rally na yan. Dapat hindi niya kinakampihan si Kibuloy. Ayun yung sinisigaw ng mga tolonggis na vlogger ngayon. Sinaulo ka ba? Sinaulo ba kayo? Nakikita niyo yung rally na nga, andyan tatay niya, tapos bakit bawal ba siyang pumunta dyan? Porque vice presidente siya? Kung yung Pangulo nyo nga, kung saan travel na pupunta sinisita ba namin? May narinig ba kayo? May narinig ba kayo sa amin? Itong mga hype na to, ba't anda dito daw? Tapos yun pa, yung interview dito, napaka-bias daw. Napaka-ano daw ng interview, napaka-generic. Sabi ni, Maring Janet. Maring Janet! So tayo na, ginayo pa yung echo ko dun sa live niya Hintayin mo lang, makabuelo ako dito, Maring Janet. Araw-araw kita susupalpalin, Maring Janet. Para manawagan sa lahat na ipagdasal natin ang ating bansa. Magdasal tayo ng katotohanan, ng hustisya, para sa lahat na pantay-pantay ang pagtrato ng gobyerno sa lahat ng mga tao. Ma'am, yung nain po mga taong bayan po ma'am, pagod na po daw sila, magdadalawang taon na, pero wala pa rin po daw pagbabago na nararamdaman nila. Opo, yan po ay karapat-dapat na iakyat nila sa ating Pangulo. Meron pong sa lahat naman ng mga complaints ay pwedeng mapag-usapan ng merong diplomasya, at nasaya ako dahil ang mga supporters, si Pastor Apollo Kibuloy, members ng Kingdom of Jesus Christ, personahe ng SMN. Dito na G si Maring Janet. Alam niyo kung bakit? Bakit daw ganun yung tanungan ng excuse me.
Bakit ganon daw yung tanungan ng nitong nag-i-interview? Sabi ko, tanga ka ba? Gawain nyo rin yan Tapos ngayon nagre-reklamo kayo? Masyado daw nagpo-provoke ng issue. No, masyado daw generic yung tanungan. Marami naman daw itatanong, pero bakit yun pa daw? Tayo na mo gusto mo ikaw na lang mag-interview kay BP Sara. Total mukhang nasapaw ba yung kagandahan mo, Maring Janet? Parang iba na yung parang hindi na wala nga pala kayo na. Parang hindi na yung banat mo kay BP Sara parang alam mo yung tipo yung babae na masyadong confused ba? Masyadong may tipong masyadong asar sa isang babae kasi nga nasasapawan siya. Parang gano'n na nakikita ko kay Maring Janet No? Tanginang yan. Wala, halos araw-araw na lang si BP Sara. Wala na ba ibang makontent? Sabihin mo, ako lumipat sa politics dahil wala na akong makontent. Di wow. Putahin na nga nung nakikisaw-saw ka sa showbiz, nagsalita ba ako? Sa totoosin nga lang, mas bagay ka sa showbiz, Maring Janet. Dahil yung datingan ng concept ng vlog mo, pang chismisan. Hindi ka naman pang politics, pang showbiz ka talaga. Alam ko naman kalahi mo si OG Diaz Ayaw mo lang aminin O bakit? Paano ko nasabi na mas brutal pa nga yung tanungan dyan sa inyo? Sa mga sa mga supporters ng yung mga nag-i-interview na anti-Duterte. O bakit yung interview kay Senator Robin Padilla, hindi ba generic yon? Hindi ba bias yon? Mas brutal pa nga tanungan dun O ba't yun, hindi mo sinisita? Tuwang-tuwa ka pa nga proud na proud ka Tapos dito kay BP Sara, sisitahin mo? Tanga ka ba? Tigilan mo nga ako, Maring Janet. Hindi porket nakikipagsabunutan ka, takot ako sa'yo, Sabulutan? Ano kaya yun, Patay naman, Che Guevara. Gago ka, Gago ka. Merong mga ganito na mga rally at pagtitipon para mapalabas nila ang kanila na mga nararamdaman. At ito ay pagpapakita na ng ating freedom of speech and religion. Your comment, they want you to become the president of the Philippines right now. Alam mo, kasi sinasabi ko lagi, ang buhay politika, ang buhay ng tao, hindi natin alam kung ano yung mangyayari bukas. Kaya ang lagi na lang natin pwedeng gawin ay magdasal sa Diyos, magdasal para sa bayan natin, magdasal para sa katotohanan, magdasal para sa hustisya, and syempre magdasal para mabigyan ng wisdom na magawa yung trabaho natin. Sa ngayon, ang tinututukan ko ay ang trabaho ko, mandato ko sa Office of the Vice President, at yun ay ang pagtatrabaho para sa ating bayan, ang pagserbisyo, pagpapaabot ng serbisyo ng gobyerno sa ating mga kababayan, at ang trabaho ko sa Department of Education para dito sa bidyong to, ang dating sa kanila dun sa sinabi ni BP Sara, ang lagi nila sinasabi dito, masyado daw nagmamadali itong si BP Sara sa pagkapangulo. Ang sagot ko naman doon, kung nagmamadali si BP Sara sa pagkapangulo, bukod sa alam naman na namin na siya yung susunod na pangulo, bakit hindi nyo tanungin yung mismong pangulo nyo? Parang sila nga yung nagmamadali. Biro mo, gusto pa atang maging Prime Minister ng Pilipinas Tapos sasabihin nyo, si BP Sara nagmamadali. Minsan kasi yung mga kokote nyo, linis-linisan nyo busan nyo ng
Buhusan nyo ng, ano ba yung pang ano sa CR? Yung panglinis? Ano ba yun? Kalimutan ko. O kaya Sunrox, uminom kayo. Matanggal yung bagabag nyo dyan. Tangina. Tapos ito pa, sabi nila, ba't kaya ganun si Sarah? Bakit puro ano na lang siya, puro dati mga Diyos, ano daw? Puro daw, ba't parang lagi na lang daw Diyos ang lumalabas sa bibig samantalang ang tatay niya daw ay palamura. Tingnan mo yung mga tanungan nila pa, munta nga. Diba? Anong kinalaman ni BP Sara doon sa pagmumura ni Tatay Digong? Ba't parang napaka-big deal sa inyo yun? Walang nga nga si Ninyo Barsaga nga, puro Bible verse yung binibira niyan. Pero demonyo naman. O ba't yun? Hindi kayo nagtataka doon? O ba't hindi nyo sinisita yun? So, sasabihin nyo, sinisita nyo yung ano ni BP Sara na galing sa Biblia yung sinabi? Lalo dun sa video na kumakampi siya kay or pumapabor siya kay Pastor Apollo Kibuloy. Anak ng teteng ba't si Ninyo? Oh, yung ano nyo, yung boss nyo, Maring Janet, yung alalay mong si Ninyo. Oh, Crisulo. Bakit yung ano nyo, yung boss nyo, si Ninyo? Punta na, puro siya na ganito banat nun nasa Bible yan. Ganito sinabi sa Bible. O ba't yun? Hindi nyo sinisita? Ba't dito kay BP Sara todo react kayo dito sa mga sinasabi niya? Na porket may lumalabas sa bibig niya na ipagdasal. Tama naman yung sinasabi niya Ano mali ba ito? Ang hirap sa inyo Ultimong yung napakakatiting na sinasabi ni BP Sara. Ano sa inyo? Big deal. Kasi nilalagyan nyo ng kulay. Dapat dun kayo sa mismong sinasabi niya na about sa pagtakbo niya bilang presidente sa susunod na halalan. Kaso umikot kayo sa panglalait. Kesyo dati minumura ni Duterte. Ulit-ulit. Ay nakakabuisit ng mga hype na to. Kayo ba nagtayo ng market? Ulit-ulit kayo Maiangat natin, papataas natin ang kalidad ng edukasyon. Ano na yung aasahan ng mga taong bayan sa Office of the Vice President sa gitna po ng mga ito yung magandang ano dyan. pagbabago from the Office of the Vice President. Ano ang aasahan ng ating mga taong bayan? Makakaasa sila na tutuparin ko ang mandato ng aking opisina, ng Office of the Vice President, ng Department of Education, at pagtatrabuhuan ko yun. Nandoon yun sa aking oath, nakalagay doon that I consecrate myself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, magtatrabaho ako para makakita tayo ng mas magandang kinabukasan para sa ating bansa. Nandito din ako para makiisa sa pangdarahas, pang-aapi sa SMNI. Clearly, it is a violation of the freedom of media. No? At nandito din ako para suportahan si Pastor Apollo Kibuloy kasi nakikita natin na this is a trial by publicity. Mga hearing na walang pinupuntahan, mga witnesses puno na nagpupublik kung ano yung witness kuno. Alam niyo, minsan dito ako natutuwa dito kay hindi pala minsan dito ako natutuwa kay BP Sara. Alam niyo yung mga napaka-basic lang, napaka simple lang na banat niya pero tagus no? Yung mga witness ko iyak na naman si Risa. Ay, mawala naman si Risa dito. Usok na naman lang ilong nito ni Risa. Magpapa-interview na naman to. Sasabihin na naman ni Lisa sa interview niya, ganito po kasi yan. Masyado pong inaalipusta ang ating karapatan pang tao na hinuhusgahan po ang ating mga witnesses. Tatawag na naman ng media yung si Risa.
Sa pool na naman siya eh. Di ba? Tsaka ito ano namang dito kung pumunta dito si BP Sara? Una-una, yung mga tao dito, halos lahat supporters po ni BP Sara. Supporters ng mga Duterte. No? Sino ba yung dalawin mo minsan? Yan kasi hirap sa inyo, hindi kasi ginagawa ng sinusuportahan nyo to eh. Ay, maraming salamat po Ma'am Marilyn Pianco, shoutout. Salamat po. At yung isa kanina, nakalimutan ko, pasensya na. I-comment nyo na lang mamaya. Mamaya, hindi ko nakita yung pangalan eh. Thank you thank you po. Ano? Hindi kasi ginagawa to eh. Tsaka lagi nilang sinisingit sa mga vlog, sa mga live nila na, yung mga vlogger ng DDS. Kumuha na ng monthly allowance sa Davao. Ano po tayo ng mga to? Mga inggitero talaga kayo. Palibasa, hindi kasi bagay. Hindi nyo kasi nararanasan sa sinusuportahan nyo yan no? Kaya inggit na inggit. Kaya ako nga lang dito, relax lang eh. Kahit ninong ko yun si Pastor Kibuloy, charot. Kita na, pupunta na daw ng Davao. Pumunta na sila ng Davao, kumuha na ng monthly allowance. Sabi ni Humpak. Pero ba yung long hair? Yung dismiss na police? Sabi ko itong mga to. Na kayo, magkaugat na kayo sa kainggitan ha. Aminin nyo na kasi. No, na ang puso nyo, ang isip nyo ay sa mga Duterte. Kaso nga lang, dahil sa ganon, kaya nag-BBM kayo. Hindi, dun si Top Eye, dati pa naman talaga tong BBM. Tsaka wala akong pakialam dun. Yung identity nila. At one-sided siya. Lahat atake, lahat paninira, kaya kukubli kung ano yung sino yung totoong sa pool dito si Risa nila. At one-sided siya. One-sided. Lahat atake, lahat paninira, kaya Pastor Apollo Kibuloy. Totoo naman sinabi dito ni Bibi Sara. Lahat paninira, lahat ng ginagawa nila kay Pastor ay panirang puri laban kay Pastor Kibuloy. Totoo naman. Ba't kayo nagigi-against? Sasaktan kayo. Pag hindi nyo kasi kaya lunukin yung sinasabi ni VP Sara, huwag kayo manood. Kung masyado kayo nasasaktan, huwag kayo manood. Pinipilit ba kayo manood? Tapos biglang magkokomento kayo? Ganun lang kadali, huwag kayo manood. Kung nasasaktan kayo, hinggit kasi kayo no? Lalo na to si Maring Janet Okay, Mare. Alam mo, kahit maging hanggang puwet yung buhok mo, hindi kita papatusin. Alam mo kung kulay ng bulbul mo, kulay pink. Against you, you will continue to work as a Vice President and Education Secretary. Yes, opo. Lumaki ako sa politika. Kaya alam ko na ang black propaganda ay kaparte ng journey ng isang politician. So, sinabi ko meron silang parang script kumbaga na kinokopya. Parang gusto nilang palabasin na si Inday Sara ay isang corrupt, abusado, taksil, na murderer, na warlord. Ito yung hindi ko mapagtanto sa isip ko na paano nilang nasasabihan na corrupt itong si BP Sara. Kasi natatawa na lang ako pag naririnig ko yung mga ganyang katagagaling sa kanila. No? Natatawa ako dahil, alam mo yun, yung kada salita nila ng corrupt, ganito, yung mga, Duterte, corrupt. Hoy, bago kayo magsalita ng ganyan, isipin nyo muna kung may mga nasasagasaan kayo, ha? Kasi pag sinasabihan yung corrupt, etong si Bibi Sara, mas nasasaktan yung sinusuportahan nyo, uy. Isip-isip minsan, huwag kayo magbabanggit ng password. Alam niyo yung salitang corrupt, password yan.
Ayan yung tumatagos sa buto ng mga sinusuportahan nyo. Hindi, tsaka tama naman yung sinabi dito ni BP Sara. Parang naka-script na nga talaga. O ganito, Sara Duterte, Vice President Sara Duterte. Laging mali, walang ginawang tama, laging sablay, napaka walang kwentang Vice President. Ayun yung nasa script nila. At hindi na magbabago yung kahit anong gawing tama ni Vice President Inday Sara. Totoo naman kahit ano namang gawin Tingnan mo, pag hindi nagsalita, hinahanapan na magsalita. Pag nagsalita, nagre-reklamo. Tangina nyo, ang hirap nyo maging tropa. Sarili kayong mundo. Alam nyo, magsama-sama kayo dun sa Mars. Si Maring Janet, si Nino Barsaga, si Humpak, si Top Eye, tas yung babaeng nakapulot ng cellphone tas biglang naging vlogger. Tana, pinabili ka lang ng asawa mo ng tanduay, no? Tas nakapulot ka ng cellphone sa tindahan. Tas pag uwi mo pag uwi mo vlogger ka na. Saka ito pa pala, wait lang, bago natin tapusin to, may nalaman pala ako, to update chismis. Sa grupo pala nila, kailangan pala doon, energetic ka. Energetic ka. Kasi kung pansinin nyo, yung tinutukoy kong vlogger na babae na nakapulot lang ng cellphone, kaya naging vlogger. Alam nyo na kung sino yan. Wag nyo na lang i-mention yung pangalan dyan, ha? At hindi na rin natin sasabihin, no? Putangin na, kailangan pala nila laging hyper. Kasi kung papansinin nyo, di sinabi sa akin ng source ko, no? Nung sinabi sa akin, pinuntahan ko yung channel niya, yung mga old video. Puta, dati ganito lang mag-vlog parang alam yung tipong malumanay. Utangin na ngayon, hyper na, nagiging Renz Berano na Sayan! Ganun na yung boses, Sayan! Robin Padilla! Utangin na. Dati ka lang sino ba tong kumanta ng Butchiki? Dati Yoy Villami ka lang ngayon Renz Berano ka na. Kasi daw kapag maganda, sabi nga ni Nino Barsaga dun sa voice record, kapag maganda ang gawa mo, malaki ang kita mo. Kaya naniwala talaga ako dun sa sinabi sa akin na kapag kailangan pala kapag naglabas sila ng video, energetic. Yung tipong hype na hype talaga. Yung nagmumukhang hype. Yung sobrang hype na sila sa kahayupan nila. Totoo yan. Pansinin nyo, yung vlogger na babae. Ako hindi ako pala patuloy sa babae, kaya hindi ko nare-reactionan yun. Mabahala na siya doon. Ay, gusto niya, suntukan na lang kami na asawa niya. No? Dati hindi ganun mag-vlog yun. Napaka nun. Ngayon tignan nyo. Robin Padilla. Parang meron silang sinusulat script sa inubo tuloy ako. Pero sabi ko nga, kaparte yan ng buhay ng isang politician. Nakita ko yan sa aking ama, nakita ko yan sa buong bansa, sa mga politiko natin. So hindi na siya nakakapagtataka na meron talagang paninira. Ma'am lang sa lang po, ikaw ng taong bayan, Inday Sara Duterte. About sa paninira sa mga Duterte, alam nyo, dati pa naman yan, kay Tatay Digong pa lang No? Kay Tatay Digong pa lang, usong-uso na yan Pero nakita nyo bang nasaktan si Tatay Digong noong mga panahon na, ayun, katulad yan, sa COVID, di ba? Yung panahon ng COVID, panahon ng krisis dito sa bansa natin. Anong sinasabi kay Tatay Digong? Wala kang kwentang presidente, ganito, ganyan. Pero wag ka. Dahil doon sa presidente na yun, nabuhay ka. Kung iba-ibang presidente doon, kagaya na sinabi ko sa vlog ko, itong katawan ko, baka butot balat na ako ngayon. Hindi, pasalamat. Ito yung pinakamasakit dito No? Yung taong nagbuwis ng buhay para sa Pilipinas,
No, yung mga taong talagang minahal at nakitaan mo ng pagmamahal dito sa bansa natin. Ayun yung niyuyurakan ngayon ng mga taong nakinabang din naman din sa kanila. Katulad yung mga netizen, 'di ba? Oh, live to, Ma'am May Chan. Katulad ng mga netizen na against to Duterte. Bakit hindi niyo ba pinakinabangan ng mga Duterte nung panahon na nangailangan kayo? Kung balaurain niyo sila ngayon, wagas. Ang tanong ito, may napakinabangan na ba kayo sa presidente nyo? Eh kung usapang pakinabang lang din naman, mas dihamak na mas malaking pakinabangan nakuha nyo sa mga Duterte kaysa sa pangulo nyo ngayon. Oo, totoo yan. Oo, sige, sinasabi ng ibang vlogger, tumaas ang mga sahod ng mga manggagawang Pilipino. Tumaas ang sahod, tumaas din bilihin. Anak ng teteng, tsaka ayoko magmura eh. Kasi may nakababasa ko comment eh. Sabi, Jay, huwag ka na magmura. Sige, sabi ko, hindi na ako magmumura. Hindi na po. Ano po yung nararamdaman po niya? Andito ako ngayon sa Laban Kasama ang Bayan para magpasalamat sa mga tao sa kanilang suporta sa akin at ang kanilang suporta sa aming pamilya, ang pamilya Duterte. Napakalaki ng utang na loob namin sa taong bayan, hindi lang sa mga taong nandito, kundi sa lahat ng mga kababayan natin sa buong bansa dahil binigyan nila kami ng pagkakataon na makapagserbisyo sa ating bayan. Maraming salamat po, ma'am. Thank you. Grabe no, in love si Ma'am si BP Sara. Salamat talaga, hindi tayo nagpangtagpo ng landas, BP. Pag nagkataon, ay nako. Hindi, totoo naman, gandang-ganda talaga ako niya kay BP Sara. Pilipinang-Pilipina talaga yung postura niya, no? Yan yung mga pinapangarap ko na ano eh. No? Ay! Sana kasi sa kanila eh. Kupus na eh. yung yung sinusuportahan nilang chicks nila doon ko, no? Kupos na eh. Paano ko ba nasabing kupos? Sabi nga ni Pastor Kibuloy sa interview, sa mga video, di ba? Ako 70 years old na. Ilang taon na yun si yun eh, no? Stress na kasi sila eh. Oo, hindi ko alam kung masaya pa ba sila sa buhay nila, no? Marami kasi sa sobrang kasakiman sa pwesto, kung ano-ano na lang kasi pinaggagawa nyo na hindi nyo naman dapat problemahin, pinoproblema nyo. Best friend ni Banat ba yun eh, yung tinutukoy ko? Yung chicks nila dun sa kabila. Pangalan no nagsisimula sa R. Kupus. Ay, lako. Ang hirap maging kupus, no? Ano ba yung nagtatanong? Lang, ha? Bago tayo, hindi ko kasi malagyan yun. Yun. Wait lang. Ano daw, wait lang, maglagay nga tayo dito. Ay, salamat po, salamat. Yan. Ay, salamat, Banat Bay, ha? Baka may issue na naman tayo. Sabihin na yan, jowa ni Gigi para si Banat Bay, patay tayo. Paano ba yan, Coach Jared? Naka-2K na ako. So, ibig sabihin, ano na naman ako? Ay, ba't Coach? Mari pala, Mare! Nakakalimutan ko na yung pangalan ko siya, Mare, oh. Pangalan mo, oh. Abangan nyo yun, ha? Puta, napahiya siya dun. Puta, sabihin ba naman na, bakit? Yung panahon ni si Digong tawag niya eh. Gago yung hype niya, mukha nga sila yun eh. Sorry. Yeah, mukha. Sabi niya, panahon ni si Digong, 80 pesos ang per kilo ng bigas. Ito sabi ko, yung panginan tong bakla na to, hindi ka lang marunong mag-chismis. Over pa yung fake news mo.
Ano sabi, 80 pesos? Saan nangyari yung 80 pesos na yun?